Ang Fear Max Caddy ay inilabas mula sa bilangguan matapos magsilbi ng 14 na taon para sa pag-atake. Samantala si Lee Bowden at ang kanyang anak na babae si Danny ay nagsisimula ng isang bagong negosyo at tinatalakay ang mga ideya sa logo. Noong gabing yun sumama sa asawa ni Lee na si Sam Bowden para manood. Manood ng sine isang lalaking naninigarilyo sa malapit. Nakakainis sila at kalaunan ay napagtanto nila ito ay si Max. Pagkatapos ng pelikulang ibumili ang pamilya merienda pero sabi ng isang cashier ang bill nila. Binayaran na ni Max. Sam nagmamadali sa kanya malayo ang pamilya ngunit iniwan na ni Max ang kinabukasan. Pinaglalaroan ni Sam si Red Bull katrabaho Lori Davis na recall Max implies he'll seek vengeance. Bago umalis nag-aalalang iminumungkahi ni Sam bakasyon pero pinaalala ni Leigh na sila rin abala sa gabing yon ay nakita ni Leigh si Max na nagtatago sa labas at nag-alerto. Ipinahayag ni Sam si Max ay isang dating kliyente na naghahanap ng paghihiganti. Isang nabigong kaso siya ay nakakakuha ng pagpigil order sa trabaho. Inamin ni Sam na inilibing niya. Ebidensya ng karahasan ni Max sa babaeng Max na ngayon ay marunong bumasa at sumulat ay nagpapahiwatig na gagawin niya. Apela si Sam ay nag-aalok ng pera ngunit tumanggi si Max. Kalaunan ay nilaso ni Max ang kanilang aso. Kulang ang ebidensya ay iniulat siya ni Sam sa isang parada si Max Lear sa pag-atake ni Leigh at Sam. Nakilala niya si Max kay Lori sa isang bar na nakahiga. Pinrotektahan niya ang isang babae mula sa pag-atake ng pulis. Seduced LRI umuwi kasama si Max na posos at pananakit. Ang kanyang LRI ay tumatanggi. Pribadong investigador Claude Kersek sa bantayan si Max nang tanungin siya tungkol sa kanya. Koneksyon kay Max. Inamin ni Sam na kanya si Max pampublikong tagapagtanggol matapos saktan ng isang kabataan. Babaeng Kersek tala ang anak ni Sam ay malapit sa edad sa biktima ni Max na nag-aalala. Siya isang gabi habang sinusundan si Max Kersek nalaman ni Max na minsang pumatay ng isang preso na nagreklamo tungkol sa kanyang pagtigil sa paninigarilyo. Kanyang leeg at kagat-kagat ang kanyang dila ngunit hindi na mapatunayan ng mga opisyal. Pagkatapos nito tumawag kay Sam humingi ng tawad kay Lori para involve ang her pero napapansin Leigh sa likod siya. Leigh confront Sam tungkol sa kanya. Infidelity theorizing Max targeted Lori dahil siya ang may bahay ni Sam na sinaktan ni Leigh si Sam. Sa galit niya bilang anak nilang si Danny mga saksi na nagkukulong sa kanyang silid. Umiiyak na sabi ni Leigh na hindi ito ang una pagtataksil na nagpapaalala kung paano sila bumunot. Takot kay Max na malamang nananakit kay Lori. Alam niyang hindi siya magpapatutuo para iwasan reputasyon. Alam ng pinsala ni Max na gagawin nito si Leigh kaina-hinalang sinisira ang buhay tahanan ni Sam. Hinihikayat ni Sam ang unity laban kay Max ngunit Leigh nananatiling hindi kumbinsido na pinatulog si Sam. Ang sopa sa ibang lugar ay sinusundan ni Kersek si Max sa isang kainan pero binayaran na si Max. Sinabi ni Kersek kay Max na umalis ng bayan ngunit si Max pagbabanta sa kanya mamaya binisita ni Max si Sam. Home giving Leigh a dog collar na nagpapahiwatig kaalaman sa pagtataksil ni Sam ng si Max. Nakita si Danny na binilisan niya ang pahiwatig ni Kersek kumukuha ng hitman ngunit tumanggi ang abogadong si Sam. Ilegal na gawain. Noong gabing nagpanggap si Max bilang tinatawag at ginayuma siya ng guro ni Danny. Kinabukasan ay nakilala ni Danny si Max na naninigarilyo sa drama klase. Inihambing niya ang kanyang sitwasyon. Ang kaakit-akit niyang si Danny ay nagiging kainahinala at inamin ni Max ang kanyang pagkakakilanlan ngunit inaangkin. Inosente ang pangako niyang hindi niya sasaktan si Danny na nagsasabi na maaari silang maging tapat hindi katulad sa ang kanyang mga magulang na nagmamanipula ng mga halik ni Danny. Max hinahanap ng kanyang layi ang kanilang pinausukang ebidensya. Pagkukumpirma Max sa school pagbisita desperado sinabihan ni Sam si Kersek na kumuha ng mga hitmen para pumatay. Max na ginagawa nila Sam meets Max sa isang diner upang bigyan ng babala sa kanya ngunit nakakakuha ng isang unfazed. Galit na reaksyon sinabi ni Danny kay Sam na si Max hindi pinilit ang sarili sa kanya ng agresibo. Pagtatanong sa kanya Sam natakot si Danny na sumisigaw sa kanya na umalis kapag sinubukan niya. Paghingi ng tawad ay tinalo ng hitman si Max pero siya daijin sila habang nanunood si Sam sa umaga. Kinuha ni Max ang kilala ni Sam abogado. Si Max ay papasok habang wala si Sam justify ang killing him kunwari si Sam. Umalis sa pagnanakaw pabalik sa kanyang pamilya tulungan ang KK na gumawa ng mga bitag ngunit wala.
Mangyayari sa unang gabi sa susunod na araw nakahanap si Danny ng librong iniwan ni Max ng gabing yon. Gumagalaw ang trap pero ang maid Kersek hinahanap sa kusina na nakabalat kayo ang katulong na pinatay niya si Max ay nagpapakita ng sarili na nakapasok sa bahay noong gabing yon. Bumubuhos ang ulan habang magkasamang kumakain ang pamilya sa kanilang bahay bangka sa gitna ng sinusuri ni Cape Fear River samang anchor sa labas dahil patuloy na umaalog ang bangka. Ngunit sumilip si Max at sinakal siya walang malay na pumasok si Max sa houseboat. Panunukso kay Danny at ikinulong sa isang aparador habang inaatake si Leah na hindi alam ni Max. Nag-iipon si Danny ng mga gamit sa aparador na ramdaman ni Leah na sinusubukang kunin ang kanyang baril na si Max. Target sa kanya sa halip Max stomps kanyang ulo pagmamakaawa ni Lee kay Max na inaangkin niya siya. Sakit at humihiling sa kanya na iligtas si Danny. Max sang-ayon, ngunit binuhusan siya ni Danny ng kerosene. Itinago niya at pinasunog siya ng husto. Hinahawakan ni Max ang anchor rope bilang pamilya. Tumakas bumalik siya at hinawakan si Sam sa tinutukan ng baril na inaakusahan siyang naglilibing. Ebidensya ilang taon bago umamin si Sam pero argue hindi makatuwiran ang past ng biktima. Galit na. Galit ang mga krimen ni Max. Utos ni Max sa babae na maghuhubad, ngunit isang bagyo ang umiikot sa bangka at itinapon siya sa ibabaw ng pamilya na katakas pero kinaladkad ni Max si Sam pabalik nila. Labanan habang ang bangka ay bumagsak sa isang bato. Pinsasa ni Sam si Max sa mga nasira kanina. Hinuhugasan niya ang pagkanta ng A.H.Y.Men accepting ang kanyang kapalaran na duguan. Sam finds his grateful. Pamilya at sila ay sumang-ayon na hindi na pag-usapan. Muling tinanggap iyon ni Max Denny habang ang nakaraan ay namamatay ng kaunti sa bawat araw na kailangan niya mabuhay. At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching.